Magandang buhay sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa DepEd Hour Teleturuan. Narito na naman ako, ang inyong lingkod, Ginang Noliza Painor Pararuan, Guru 3 mula sa Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School, na maghahatid ng aralin para naman sa ikatlong linggo ng ikalawang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 7. Malinaw sa ating nakaraang paksa ang tungkol sa isip at kilos loob na ang tao ay mahal ng dakilang may likha, kaya't ginawa niya itong bukod tangi sa lahat ng kanyang mga nilikha. Itinuring na kawangis at obra maestra ng Diyos ang tao dahil sa kakayahang mag-isip ng tama at kumilos ng ayon naman sa kabutihan. Mayroon akong inihandang aralin upang makatulong sa inyong pagpapamalas ng kaalaman, pag-unawa at mga kasanayan tungkol sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Handa na ba kayo? Kung handa na, narito ang ating mga layunin. Una, ay naipaliliwanag na natatangi sa tao ang likas na batas moral. Ikalawa, ay nailalapat ang wastong paraan sa pagpapasya at kilos ayon sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ano nga ba ang likas na batas moral? Bakit natatangi ito sa tao? Upang maunawaan at maipaliwanag ito ng mabuti, atin munang tunghayan ang ilang mga sitwasyon. Ano kaya ang maaaring mangyari kung walang batas o alituntunin na sinusunod sa tahanan o pamilya? Walang batas sa paaralan at ang lahat ay pantay-pantay. Walang batas na sinusunod ngayong panahon ng pandemya. Makabubuti ba sa atin ang sumusunod sa batas? Bahagi ng kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa tao ay ang ibinigay sa tao ang likas na batas moral. Noong siya ay likhain. Ito ay sa dahilang ang tao ay nakikibahagi sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng likas na batas moral, ang tao ay may kakayahan na makilala ang mabuti at ang masama. Dahil kasamang ipinagkaloob sa tao ang kalayaan, siya din ay may kakayahang pumili at gumawa ng mabuti o masama. Nakaugat ito sa malayang kilos loob ng tao dahil ang pagtungo sa kabutihan o sa kasamaan ay may kamalayan at kalayaan ang tao. Tandaan, hindi kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang malaman o matutuhan ang likas na batas moral. Ang batas na ito ay nakaukit sa pagkatao ng bawat tao. Ang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Yan ang unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang tao na natatanging nilikha ng Diyos ang tumanggap ng batas dahil kailangang pamahalaan niya ang kanyang mga kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang kalayaan at kilos loob. Huwag kalilimutan, ang likas na batas moral ay likas sa tao
dahil sa kanyang kalayaan. Kung kaya, ang walang kalayaan ay di sakop ng batas na ito. Nakasaad sa batas na ito ang dapat at di dapat gawin ng tao. Kaya't ito ang gumagabay sa kilos ng tao. Layon ng batas na ito na pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos. Higit sa lahat, layunin ng batas na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao na nilikha ay maaaring magkamali, makagawa ng masama, makasira ng kanyang kapwa, o sarili ay pinagkalooban ng likas na batas moral upang magabayan at mapangalagaan ang kanyang sarili. Maiiwasang gawin ng tao ang masama kung susundin niya ang batas na ito. Gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Paano naman nalalaman ng tao kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Ayon kay Lipio, binibigyang direksyon ng likas na batas moral ang pamumuhay ng tao. Sinusunod ito upang magawa ang mabuti, magkaroon ng paggalang sa kapwa, makipagtulungan, maging mabuting kasapi ng lipunan. Makipagtulungan sa mga taong binigyan ng kapangyarihan na pangalagaan ang lahat upang pare-parehong makapamuhay ng mapayapa. Sa makatwid, kailangang gawin ng tao ang tama at mabuti ayon sa kanyang pagkatao. Ang konsensya na personal na pamantayang moral ng bawat tao. Sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy ang pagtalakay sa ilang pang detalye kaugnay ng likas na batas moral at konsensya. Magbabalik po ang DepEd Hour, teleturuan, makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik ang DepEd Hour teleturuan. Sa atin pong pagpapatuloy, sinasabing malalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama sa pamamagitan ng paggamit ng tamang konsensya. Upang patuloy na mapamahalaan ng tao ang kanyang mga kilos at mapanatili ang sariling dignidad pati na ng kapwa. Ang konsensya ang ginagamit sa pagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali sa kasalukuyan at konkretong pagkakataon. Tunghayan natin ang halimbawang ito. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ito ay isang utos ng Diyos na hinalaw sa Henesis, sa Lumang Tipan,
na kailangang tuklin. Bagamat isang obligasyon ang pagsisimba o pagsamba, hindi tayo makadalo dahil may alituntunin na hindi mo na kailangang magtipon ang maraming tao dahil nga sa banta ng COVID-19. Ito ay sitwasyon na kailangan ng personal na pagpapasya kung saan ginagamit ng tao ang kanyang konsensya. Kinakailangan lagi ang isang paghatol sa pagsasagawa ng isang pamantayan o pagtupad sa batas moral at dito kailangan ang konsensya. Itinuturing ang konsensya bilang batas moral na itinanim ng Diyos sa isip at puso ng tao. Sa pamamagitan ng konsensya, nakagagawa ang tao ng mga pagpapasya at nasusunod ang batas moral sa kanyang buhay. Ang konsensya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad. Sinusuri nito ang kilos kung ito ay tama o mali. May mga pagkakataon na inaakala natin na ang maliit na bagay ay hindi nagkakaroon ng malaking epekto sa ating pagkatao. Ngayon lang naman ako nagsinungaling. Isa lang yung kinopya o hiningi kong sagot. Nakakasakit ba yun? Retweet lang naman yun. Kung patuloy na babaliwalain ng tao ang kanyang konsyensya, darating ang pagkakataon na magiging manhid na ito sa pagkilala ng tama at ang epekto nito ay hindi na tayo magiging responsable at tuluyang makalilimot sa ating misyon na maging mabuting tao. Nawa ay makatulong ang araling ito sa inyong pag-aaral at paglalakbay sa pagpapaunlad ng inyong pagkatao. Bago po ako magpaalam para sa edisyon na ito, narito po ang mga sangguniang ginamit. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako si Ginang Noliza Painor Pararuan mula sa Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Paalam!